publiko, Radyo Pilipinas. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Kung adlaw sang Webes, Hulyo 2, tuwing 2026, ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay. Nagkaroon sa aton balantayan kang mga mainit nga headlines. Department of Education liwatagin pahanumdum ang mga learners kag manunudlo nga likawan ang pag-usar sang portable electronic devices sa tion sang instructional hour. DepEd nakabalag sang masobra siyam kagatos ka bullying cases. Kalabanan sa mga reported bullying na resolba na suno sa regional office. SDO Iloilo ginkumpirma nga ang na-recover nga armas lutang gikan sa backpack sang isa ka learner sa isa ka bulutuan sa probinsya. Headline. 4.7 million pesos nga incentive ginhatag sa Iloilo Provincial Government sa mga nagdalaog nga atleta sa Huebra Amit. 69 ka ikaw at Ma'am Sir beneficiary sa Region 6 kag NIR nagbaton sang 1.7 million pesos nga employment financial assistance. Kag disaster preparedness sa mga empleyado sang gobyerno ginpanawagan
sang Civil Service Commission. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. SDO kumpirma nga ang na-recover nga armas lutang gikan sa backpack sang isa ka learner sa isa ka bulutuan sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Marian Grace Erenieta. Ginkumpirma sa Department of Education Schools Division Office of Iloilo nga ang ginadilian nga armas lutang ang na-recover sa backpack sang isa ka learner sa isa ka buluthuan sa probinsya. Pahayag sang SDO Iloilo nga gilayon nga na-manage ang madasig kag peacefully ang insidente kag wala sang threat, wala man sa minapilasan kag wala sing school community ang nahalitan. Ginpahibaluman ang mga otoridad lakip ang law enforcement agencies kag ang Social Welfare and Development Office lakip man ang ginikanan nga nagkooperar sa nagapadayon nga intervention kag proceedings. Dugang pa sa Division Office of Iloilo nga gina-review na sa buluthuan ang mga sirkumstansya sa palibot sang insidente kag gina-assess ang mga safety kag security measures na kinahanglan papabaskagon o kung pa ka maayuhon. Nag-deploy man ang SDO Iloilo sa psychological first aid providers agud matatapan ang learners, personnel kag iban pa nga posible nga naapektuhan. Nagpasalig ang SDO Iloilo nga nagapabiling nga komitido ini sa pagpabaskog sa school safety measures, learner protection mechanisms, guidance kag counseling services, mental health support lakip man ang partnerships sa mga pamilya, local governments, law enforcement agencies kag komunidad. Samtang ginhaylo man sa Division Office ang publiko nga likawan ang espekulasyon, pagpalapta sa wala na verify nga impormasyon o kung magpahayag sa detalye nga makatumo sa identidad sang learner. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Edad Region 6 nakabalag sa masobra siyam kagatos ka bullying cases kalabanan sa mga reported bullying ang naresolba na. Suno sa DepEd. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balik sa balita si Marian Grace Erenieta. Nakabalhag sa masobran 900 ka insidente sa bullying sa mga pampubliko nga buluthuan sa rehiyon ang Department of Education Region 6. Ginpahayag ni Dr. Leon Nico Barredo, Chief Education Supervisor sa Education Support Services sa DepEd Region 6 nga naka-record sa 966 ka insidente sa bullying ang mga division offices sa rehiyon sa school year 2025 to 2026. Sa nasabit nga numero, 867 ang naresolba, 99 ang for monitoring kag 13 ang ginrefer sa iba nga government agencies para sa intervention. Kalabanan sa mga kaso ng bullying sa mga buluthuan ang physical bullying na ginsundan sang cyberbullying. Pahayag pa ni Dr. Barredo nga ang tag sa kabuluthuan may kaugalingon nga bullying incident mechanism. Sa tion nga may report sa Division Office ng insidente sa bullying, gina-require ang mga buluthuan nga magsumite sang incident report kag intervention plan. Ginasumite naman ini sa Regional Office sa Central Office sa diin ginahandle sang Learners' Rights and Protection Division nga amo man ang nag-follow up sa pagpatuman sang intervention plan. And for the information of everyone, we have here the We Care program. We have launched the We Care program. We Care stands for We Are Child Advocates for Resilience and Empathy. This is our flagship program for learner rights and protection. Under the We Care program, we have three components: the enhanced monitoring system, responsive intervention, and capacity building of our LRT focal person. So through this program, we are assured ng aton yung mga kabataan sa eskwelahan niya are protected. No, ang ilang rights, ang ilang well-being are protected. And in fact, ang aton yung mga LRTs, what I have said, part of the capacity building components ng aton yung We Care program, no, ang aton yung mga LRT are constantly undergoing capacity building activities when it comes to child protection mechanisms. Ang mga updates ng Central Office, ginakascade natin sa ila, and we are involving also our SGOD chiefs, not only our LRT focal persons, but most especially ang aton ng mga
SGLD6. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni Dr. Barredo. Para sa Bagong Pilipinas, Moen Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd 6 liwatagin pahanumdum ang mga learners kay mga manunudlo nga likawan ng pag-usa sang portable electronic devices sa tion sang instructional hours. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Liwat na nagpahanumdum ang Department of Education Region 6 sa mga learner kag manunudlo nga likawan ang pag-usar sang portable electronic devices sa tion sang instructional hours. Ginpahayag ni Dr. Leonico Barredo, Chief sang Education Support Services Division sa DepEd Region 6 nga sa idalon sang DepEd Order No. 6 Series of 2026 o kon guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Ginamanduan ang tanan nga mga bulungan kag community learning centers nga bawalan ang mga learners kag personnel sa pag-usar sang cellphones ug iban pa nga portable electronic device sa tion sang instructional periods aron malikawan ang distraction kag mapabilin ang integridad sang learning environment. Apang giklaro ni Dr. Barredo nga may exemption sa pag-usar sang cellphone. Lakit dili kung ginagamit para sa academic purposes kapareho sang pag-access sa mga educational platforms, digital resources o kung magpakigbahin sa authorized online collaborative activities kag sa tion sang emerhensya kapareho sa tion sang kalamidad, medical crisis o kung iban pa nga immediate safety concerns. Dugang pa ni Dr. Barredo nga kung iduso sa mga lokal nga panguluhan ang total ban sa paggamit sang devices kag maaprubahan sang Parents-Teacher Association o kung PTA kag partikular sang School Governing Council, wala sang problema para sa DepEd apang dapat hindi makompromiso ang mga polisiya kag mandato nga ginapatuman sang DepEd order. As hambal ni Sir RD Tito kanina, kung may push na sa aton nga local government, and it will be approved by the Parents and Teachers Association, particularly ang aton nga School Governing Council, no, nga amugid ya ang kumbaga sila ang governing body sang eskwelahan. Then para sa akon wala man na problema, but then again they have to ensure nga hindi man ma-compromise ang aton nga DepEd order. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni Dr. Barredo. Para sa Bagong Pilipinas, Moen Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, FIPSPO ginkilala nga regional winner sa 2026 Rafael Salas Kaunlarang Pantao Award. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Nagbunga ang pagkamatutom sa masobra 2,500 ka mga barangay population volunteers o kung BSPO sa probinsya sang Iloilo. Matapos din kilala ang Federation of Iloilo BSPOs o kung FIPSPO na regional winner sa 2026 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award sa Population and Development o kung PopDev Region 6. Dako nga pagkilala ang naagom sa federasyon, tuga sang ilang na dinalagong nga inisyatiba, na data naton, istorya naton. Ang programa nagapakita sa mabasko nga dedikasyon sa data-driven governance, pag-uswag na nakasentro sa pumuluyo, kaya pagtabako sa hihibalo sa mga komunidad. Sunod sa pamunuan, ang sining milestones ng FIPSPO, nagatamatuod lamang ng unod sa dekalidad ng serbisyo publiko na forma, paagi sa pagbuligay, integridad, kag gusto na panipusoon sa pagpangalagad, na ginalauman ng mga sirbe nga inspirasyon sa padayon ng pagtibong sa mas mabinatunong kag masaligan ng mga komunidad sa probinsya. Ang FIPSPO nag-represent sa Region 6 sa National Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award na hiwaton sa November 2026. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Roland May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Pilipinas, lapit na nga malabot ang renewable energy target suno sa Department of Energy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Ginpatuod ni Department of Energy Secretary Sharon Garing, malapit na malabot sa Pilipinas ang target sa renewable energy. Sa subong nakalabot na ang Pilipinas sa 25% renewable energy threshold sang bug-os nga pungsod nga lapit na gid sa 30% nga target nga ginset ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Isa sa mga nakitaan nga solusyon ni Secretary Garin amo ang pagpalig-on sa renewable energy industry sa Pangasinan. Kasunod ini sang inaugurasyon sang 92 megawatt peak solar facility sa Albertas Renewables Incorporated sa Barangay San Enrique, San Manuel, Pangasinan.
Sunod sa DOE, on track ang mga proyekto nga napaubra para mapabaskog ang energy security sa Pilipinas kag masiguro nga ang pungsod magapadayon sa mas malig-on kag mas malimpyo nga enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Francie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, nagatag sang 4.7 million pesos nga balor sang incentives ang Iloilo Provincial Government sa tanan nga atleta, coaches, assistant coaches, trainers kag iban pa sa probinsya nga nagdaog sa Webra Amit ng distribution sang incentives para sa 691 ka recipients. Ginpangunahan mismo ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Sa mga nagdaog sang bulawan nga medalya, 5,000 pesos. 3,000 pesos naman sa silver, kag 2,000 ka pesos sa mga nagdaog sang bronze. Naibaluan nga ang incentive ordinance ginpasar sa tuig 2022 agud matagaan sang otoridad ang provincial government nga makapagawa sang pondo para tagaan pagkilala ang mga athletes, coaches, trainers kag chaperones nga naghatag dungog sa probinsya sa mga lokal, national kag international nga mga kompetisyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, 89 ka Pinas, ikaw ang ma'am at sir beneficiary sa Region 6 kag NIR nagbaton sang 1.7 million pesos nga employment financial assistance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenia. Nagbaton sa financial assistance ang 89 ka beneficiary sang sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir o conspins program sang Department of Migrant Workers o kung DMW Region 6 gikan sa Western Visayas kag Negros Island Region. Ginpangunahan ni DMW 6 Regional Director Glenda Aligonza ang simultaneous payout sa Region sa East kag NIR. Kada benepisyaryo nagbaton sa tig 20,000 pesos sa idalom sang programa. Ginpahayag ni Jade Love Umapa, Supervising Labor and Employment Officer sang Welfare and Reintegration Services Division sa DMW 6 nga tinutungo sang assistance kay mabuligan ang mga benepisyaryo sa ila pag-umpisa bilang mga manunudlo sa mga pampubliko nga buluthuan. Bilang kabayan sa reintegrasyon, ginpaidalom sang DMW 6 kaupon ang Department of Education Region 6 ang 89 ka benepisyaryo sa learning session na ginpangunahan sa Department of Trade and Industry of DTI Region 6 agud matudloan ang mga partisipante sang ihibalo sa budgeting, saving, financial planning kag responsible money management. So all skills or sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir is one of the integration programs sa Department of Migrant Workers in partnership with our Department of Education. So this program, ang goal is ang mga OFWs natin, naman na net passers na sila before pa na sila mag-work abroad, ginagaan pa sila opportunity na makabalik diri sa Pilipinas. So, once na naka-apply sila kag ma-approve ang nila application, ginagaan pa sila sa plantilla position na pagtudlo ang teacher 1 position. Nabatian ang kabansang pahayag ni Umapas. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor nagpanawagan sang suporta sa ginaproponer nga laye para sa husto nga pagpasaka sang sweldo sang mga mamumugol. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita. Nagapanawagan si House Deputy Majority Leader kag Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa kanang nga sektor kag si iya mga kaupdanan nga suportahan ang iya ginaproponer nga layi nga nagatuyo maghatag sang husto nga pagsaka sang sweldo sa mga trabahanteng Pilipino nga hindi magadugang sang mabugat nga obligasyon sa mga negosyante. Sa ginhiwat nga hearing sang House Committee on Labor and Employment, ginpabutyag ni Defensor nga iya House Bill 8246 nagalakip sang staggered wage hike kung amat-amat nga pagsaka sang sweldo. Suno sa iya, mas may realistic chance nga ini mapatuman bilang layi. Ginpahayag sang kongresista nga ini nga pamaagi ang pinakamaayo nga solusyon agud mahatagan sang rasunable nga dugang sang kita ang mga mamumugol samtang ginaulikid man ang micro, small and medium enterprises kag ang mga dako nga industriya nga nagahatag sang trabaho sa milyon-milyon nga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Francie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Disaster preparedness sa mga empleyado sa gobyerno ginapanawagan sa Civil Service Commission. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Panawagon sa Civil Service Commission sa tanan nga ahensya sa gobyerno na mas pabaskugon ng seguridad kontra sa kalamidad para sa kaluwasan sa ilang mga empleyado sa mga opisina. May kamtanan ini dudang sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month subong nga bulan sa Hulyo. Suno sa CSC, importante nga may husto nga kaalam kag paghanas ang mga mamumugon sa gobyerno sa pagsabat sa mga emergency para magpadayon sa maayo nga serbisyo publiko bisan pa may kalamidad. Ginatag man sa komisyon, madako ang papel sa mga empleyado sa gobyerno sa pagsiguro sa kalawasan sang tanan paagi sa pagtuman sa mga safety kag health policies. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Demand kag supply sa mga agri-fishery commodities sa rehiyon nagapabilin nga mabakod suno sa Department of Agriculture. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni JP Herbas. Nagapabiling nga bago ng supply kag demand sa mga agri-fishery commodities sa Western Visayas halin sang Enero. Ini ang ginpalabot sa Department of Agriculture Western Visayas kasunod sa padayon nga price monitoring kag mabakod nga koordinasyon sa mga partner agencies sini. Sa piyak sini ginapabaskog pa sa DA paagi sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ang pagpakig-awot sa nanaituhang ahensya sa gobyerno paagi sa Regional Bantay Pressure Monitoring Team o kon RBPMT meeting. Sa ilanangin sinapol sining karon lang kinpatpatang bagong estado sa mga pressure kag supply sa mga pangunang produkto sa kumahan kag pangisdaan. Pagpatuman sa executive order to sa price ceiling sa imported nga bugas kag iban pangatikan agud mapabilin ang patas kag hayag nga baligyaanay sa bugos nga rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sobra duha ka libo ka hektarya sang kauman sa Iloilo target nga maserbisyohan sang libre nga agricultural drone sa Department of Agriculture. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balik sa balita si JP. Target sa Department of Agriculture Western Visayas nga maserbisyuhan sa libre nga agricultural drone ang masobra sa 2,000 ka hektarya sa kumahan sa Iloilo. Katuyoan sa programa nga maduso ang precision farming kag mabuhinan ang gastos. Ulobrahon kag oras sa mga manguna sa pagtanom. Sa dalom sa programa, abagahon sa DA ang gasto para sa drone services kag may tawo naman nga mag-operate sini. Ang mangunguna magaprepara lang sa mga kinahanglanon nga bili, pestisidyo, abono o tubig. Sunod sa DA Western Visayas, may 15 ka banwa sa Iloilo ang napilian bilang priority rice cluster area sa nasabit nga pilot testing. Tion magmadinagon sa Iloilo, plano sa ahensya nga pasangkaron pa ang programa sa iban pa nga probinsya sa rehiyon sa sunod nga cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 15,000 ka delegasyon kinalauman sa pagsaulog sang Liga Day sa probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. balita ni Hope Torrichante. Kinalantaw nga magalabot sa masobra 15,000 ka barangay official sa probinsya sang Iloilo ang maupod sa Liga Day sa Iloilo Sports Complex sa July 19. Suno kay anilaw po ng barangay kag liga ng mga barangay president Cap Amalia de Buque, mas madamo ang ginalauman sini nga tuig 2026, pinaanggit sa 11,608 sang 2024 kag 13,300 sang 2025. Naibaluan nga may ara sang 1,721 ka barangay sa probinsya sang Iloilo. Nagpasalig si de Buque nga mas masadya ang mangin Liga Day celebration sini nga Hulyo sa diin sarang lauman ang mga paraffol, papremyo kag maayong balita. Ang tema sini nga tuig kusog sang kabarangayan, kusog sang probinsya kag kabanwahanan. Nagpasalamat naman ang Liga President sa suporta kag pagsalig sa mga barangay officials. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 80.7 milyones pesos nga balor sa ilegal nga droga na kumpiska sa Iloilo City Police Office sa unang anom ka bulan sang 2026. Ini ang resulta
sang 370 o 55 ka anti-drug operation sa ginlunsar sang kapulisan halin Enero 1 tubtob Hunyo 30. Sa masangkad nga operasyon sang ICPO 430 ka mga durugista ang nadakpan sang kapulisan. Suno kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, ang pagkakumpiska sang illegal nga droga ang nagapakita lamang sang commitment sang kapulisan nga proteksyonan ang pamuluyo batok sa epekto sang illegal drug. Sa padayon nga suporta sang stakeholders, partner agencies kag pumuluyo, magapadayon man ang pagpasangkad sang operasyon sang Iloilo City Police Office batok sa illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang kapulisan ang top 5 provincial most wanted person sa barangay Mapatag, Hamtik, Antique. Ginkilalang sospek kay alias Nonoy may kaso nga 5 counts sang statutory rape. Suno kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang pagka-aresto sang wanted person kapakita lamang sang kahandaan kadedikasyon sang kapulisan nga magpatuman sang layi. Ginpasiguro sang PRO 6 nga magapadayon ng otoridad sa paglagas sa mga may salabton sa layi agon matagaan hustisya ang ilang mga biktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government kag Resbin Waste Technology nagpermihanay sang Memorandum of Agreement. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Nagpirmahanay sa Memorandum of Agreement ang Iloilo City Government at Resbin Waste Technology Incorporated sa idalom sang EU Green Economic Partnership. Ang partnership ang nagapabaskog sang commitment sa pagmanage ang basura sa diin ginaingganyo ang kada Ilonggo nga maging parte sang solusyon sa problema sa basura. Pagi sa proyekto, mapasanyuban ang tikang sa plastic collection at sustainable recycling sa diin may 25 ka mga Resbin stations ang igapakamtang sa mga strategic location sa Iloilo City sa maabot nga bulan sang Nobyembre. Makabulig man ang mga recycling stations para sa proper waste disposal kag ngayon sustainable ang pagtipig sa dunang manggad kag palibot sa syudad paagi sa partnership. Ang muwasay ning ginpangunahan ng Iloilo City Mayor sa Trias, GSO Head Engineer Neil Ravina kag tiglawas ang Resbin Waste Technology Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Chinay Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Una nga batch sa mga benepisyaryo sa Livelihood Upscaling Program sang LTO Region 6 na bato na ang ilang mga student license permit. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Nabato na sa first batch sa mga benepisyaryo sa Livelihood Upscaling Program sa Land Transportation Office ang ilang mga student driver's license. Lakip sa una nga nag-release ang Land Transportation Office Barotac Viejo District Office kag LTO GT Mall Pavia sa tingaliklan nga Hunyo 30. Bago pa man hatagan sa student permit ang mga benepisyaryo na pedalomanay sa libre na 15-hour theoretical driving course bilang proseso. Ang LTO Region 6 ay dalom sa pagpamuno ni Regional Director Atty. Gadyoso Duspan II ang napilian bilang pilot area sa rehiyon sa idalom ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw para sa Livelihood Upscaling Program. Ang mga LTO scholars may mo naman nga makapadayon sa practical driving course agad ma-upgrade ang ilang lisensya halin sa student permit pakadto sa non-professional driver's license. Ang programa ang kadayon sa inisyatibo sa ahensya nga mapahapos ang pagproseso sa pag-apply sa driver's license labi na sa mga nagakinahanglan sa ila obra. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pulo ka mga puluan sa Region 6 magasambua sa Pelikulagrario 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herman. Magasambuya sa Pelikulagrario 2026 ang pulo kabulutuan sa Kabisayan na Katungdan. Ang Pelikulagrario, isa ka film festival sa Department of Agrarian Reform nga nagatuyo nga ipaambit sa publiko ang mga istorya sa mga ARB kag ARB organization sa pungsod. So, sa Davao Western Visayas, nakip sa nagpasakop sa mga tuig ang Aklan State University, University of Antique, St. Anthony's College, Philomel Christian University Incorporated, University of San Agustin, Iloilo Science and Technology University Magaw Campus, Central Philippine University, University of the Philippines Visayas, West Visayas State University, kag Guimaras State University. Ang Pelikulagrario una nga ginbuksan sa tuig 2025 sa diin ang pelikula nga ang pagtinilipon sa mga damgo sa mga estudyante sa Central Philippine University ang nangibabaw sa national level matapos nagbaton sa pagkilala nga Best Film kag Best Screenplay.
Best Actor, Best Actress, kag Best Director. Samtang ang Best Actress sa ARB category ang ginpauli sa pelikula nga titulo sa Aklan State University. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. National Blood Donors Month ginasaulog subong nga bulan sang Hulyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginasaulog subong nga bulan sang Hulyo ang National Blood Donors Month. Tuyo sini nga mahatagan sa importansya kalipay balo sa publiko ang mga dako nga benepisyo sa pagdona sang dugo para sa ikaayong lawas sang tawo. Isa ini ka programa agud hatagan sa pagkilala ang mga voluntaryo kag padayon na nagadonar sang ila dugo. Sumala sa mga eksperto, ang isa ka simple nga pagdonar sang dugo sarang makasalba sang tudtod sa 3 ka kabuhi kaano sa mga nagabata na iloy, mga ginaoperahan kag mga pasyente nga may malala nga masakit. May libre man nga mini physical exam kag pagtan-aw sa hemoglobin level antes ang proseso. Kung magdonar sang dugo, hindi lamang ang isig katawo ang mabuligan, kundi dako man ang mahatag nga bintahe sa ikaayong lawas ang voluntaryo nga nagdonar sang dugo. Sa mga luyag mag-donate, magkadto lang sa pinakamalapit nga Red Cross o kang blood bank, kinalamlan nag-edad sang 18 tugtog 65 anyos. Bukas man ini sa mga may edad 16 tugtog 17 anyos, basta may husto nga permiso sang ginikanan. Kinalangnan man nga ang voluntaryo, may kabugaton na hindi magnubo sa 50 ka kilo, may sakto nga tulog na hindi magnubo sa 5 tugtog 6 ka oras, kag hilway sa anuman nga masakit sa adlaw sa pagdonar. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Marilyn May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Barangay Anilaw, Pavia gindeklara nga sorbete kapital sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, ni Hope Torichan. Formal na nga gindeklara ang Barangay Anilaw, Pavia bilang sorbete capital sang Iloilo matapos maaprubahan ng Provincial Ordinance 2026-356 sa ika-50 nga sesyon sang 15th sangguniang panlalawigan. Ang ordinansa ginsulat ni Board Member John Paul Peñol kag ginsponsora ni Board Member Nilito Tupas. Suno kay Peñol katuyuan sini nga kilalahon ang papel sang Pavia sa pagduso sang culinary heritage sang Iloilo. Pinaagi sa madugay na nga industriya sang sorbete. Ginkilala sa ordinansa ang madugay na nga kasaysayan sang ice cream making sa Barangay Anilaw. Ginkilala ang pamilya Guadania na ginpahayag ng gindalan sa pagpatukod sa mga ice cream brands kaangay sang Glen Ice Cream, Mary Hill Ice Cream, The Lucky 7 Ice Cream, Federico Ice Cream, Carlach Ice Cream kag Star of the Sea Ice Cream. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:32 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging nyo nabatihan ng detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Webes, July 2, 2026. Sa dugang pang balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa mga nag-upload sa aton siniya nga pagpangalagad subong aga. Ako nagid lamang inyo alagad Jinel Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. May pangarap, pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week,
Personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi na katapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.